Hello everyone. So, this is Edmond. Mendaros Channel, isang content creator at gumagawa ng mga tutorials katulad ng laptop, PC troubleshootings, mobile device troubleshootings at marami pang ibang klaseng tutorials na sinishare ko dito sa akin channel. At sa bidyong ito ay pag-uusapan natin at i-guide ko kayo on how to find content detection settings on your YouTube channel. So ang content detections or copyright settings dito sa YouTube channel ay isang mahalagang feature ni YouTube para malaman kung may nagre-upload sa mga videos content mo. Isa ito sa napakagandang settings dito sa YouTube dahil walang makakakopya at makaka-re-upload ng videos mo dahil pwede mo sila i-copyright strike para ma-take down kaagad ang videos na nare-upload nila. So ito talaga yung napakagandang settings dito sa YouTube na sana mayroon din sa ibang platform para maiwasan yung pag-re-upload ng content natin dahil sa paggawa naman ng content ay napakahirap yan. So marami tayong ginugugol na panahon at oras dyan para lang makabuo tayo ng isang magandang content na ina-upload natin sa ating channel. Kung ikaw ay bago lang na content creator sa YouTube at gusto mo malaman ang settings na ito, kay stay tuned ka lang at start na natin. So ang next step ay kailangan lang natin i-open dito yung ating YouTube channel. So i-click mo lang. So dito lang sa ating Chrome browser. So once na-open mo na dito yung YouTube channel mo, dito lang sa top right corner, dito lang sa ating YouTube profile, i-click mo lang. And kailangan mo lang i-select dito yung YouTube Studio. At once na-open mo na dito yung ating YouTube Studio channel dashboard, so dito lang sa left corner, and then kailangan mo lang mag-scroll down, hanapin mo lang dito yung tinatawag na content detection. So before, ang tawag dito ay copyright. Okay, so i-click mo lang yan. Once na-click mo na dito yung content detections, and then makikita mo kaagad dito yung copyright. So dito makikita lahat yung mga videos na nire-upload or dinownload ng ibang channel na nire-upload nila sa kanilang YouTube channel din. So for example, ito yung videos na nag-appear sa atin. So ibig sabihin, mayroon itong nagre-upload. Alright, so matching videos, makikita mo naman dito yung total views, subscriber na nagre-upload, yung kung ilang percent yung videos mo, yung matching po nila, then yung date kung kailan ito nire-upload, and then yung content, yung video na nire-upload nila. Nandito naman yung kanyang pangalan. Right, so makikita mo na dito. Kapag 100% ibig sabihin, buong video yan. So lahat ng videos na nire-upload sa ibang channel, dito mo makikita lahat. So napakadali na lang ayusin ito. So dito hindi po sila makaka-re-upload dahil pwedeng-pwede mo silang i-strike. Ayan, so ito yung kagandahan talaga sa YouTube. So next, may mga option naman dito na pwede mong gawin katulad ng archive. Pwede mong i-archive yung videos na nag-match dito. Pwede mo naman itong i-request video removal. So dito sa request video removal, kapag clinic mo yan, ganito na yung makikita mo. So automatic na ito once na nag-fill out ka lang dito, lahat ng kailangan mong sagutan dito ay nilagay mo na, and then napakadali na lang ito. So kailangan mo lang itap dito sa right corner yung kanyang submit. Once na-click mo na dito yung submit at na-verify ni YouTube, automatic po yan, strike ka agad yung makukuha ng isang YouTube channel. Yan, ito yung napakabilis na paraan para ma-take down. Ayan, and other details naman, pwede mo naman silang contact channel. So dito naman sa contact channel, kapag clinic mo yan, so dito ay nagbibigay ka ng notifications na kailangan nilang i-delete yung videos. Ayan, so nandito naman yung subject. Ito yung YouTube channel na nagre-upload ng videos mo. Nandito naman yung other details, yung videos mga kaibigan. Dito binibigyan mo siya ng isang pagkakataon para po ma-delete yung videos mo bago mo sila i-copyright strike. So if you use another channel content without permissions, they may ask you to remove your videos. Yan, removal result in copyright strike against your account. Ito mga kaibigan, napakadali lang naman gawin. I-enter mo lang dito yung email address mo. Ilagay mo lang dito and itap mo lang dito yung send. And then kapag na-confirm na ni YouTube, so makaka-receive ngayon ng notifications email dito sa YouTube channel na nagre-upload ng videos mo na kailangan mong i-delete yung video. Ayan, so ito yung isang paraan din. And then next, pwede mo naman i-view yung channel YouTube, yung nagre-upload ng videos mo, ito siya.
Ayan, so dito naman sa taas, nandito naman yung other option settings like removal, request. Dito mo makikita lahat, yung messages, and then yung archive. Okay, so napakadali lang talaga na makita natin yung mga nagre-re-upload ng videos natin dito at napakadali lang naman na gawin ng paraan para maiwasan yung pag-re-upload nila. Okay, so napakahirap kasi gumawa ng content tapos kukunin lang ng iba, 'di ba? Yung effort din natin masasayang lang and then imbis na mas malaki yung views mo, mas malaki pa yung views na makukuha nila sa pag-re-upload. So, pwede mo naman silang i-message na i-take down or i-delete kaagad yung videos na nire-upload nila. Alright, so gano'n lang po kasimple mga kaibigan. In hope na nakapagbigay ako ng konting kalaman at guide tungkol sa YouTube app tutorials. Thank you guys and see you in my next tutorials.